kahirapan pa rin ang dapat nilang hanapan ng solusyon. Poverty remains the main challenge to our leaders. So kinakailangan na meron silang mga panukalang batas na magre-resulta ng pagkakaroon ng maraming pagawaan dito sa ating bansa, mga industriya na makapagbibigay ng maraming trabaho sapagkat marami pa rin sa ating mga kababayan ay walang trabaho. Tanda ko sa gobyerno, 22 years. Akala ng mga tao, matanda na rin ako. We have to challenge ourselves. We have to challenge our people, especially the young. Ano ba ang tumatakbo ng isang estudyante? Bakit papasok sa isang pagiging aktivista? Well, Ano ba ang pinaglalaban nila? ay talaga naman ang bayan. Okay. Tao naman talaga ang magdadala ng kaunlaran. So kung ang kalidad ng tao ay mababa, ay yung kaunlaran mo mababa lang. Because we cannot excuse okay, ourselves gets. from not being involved. Kinakailangan ng kabataan. Okay po. Lahat ng tayo, lahat ng mamamayan, kinakailangan makialam. Matagal nang pinag-uusapan yan eh. Yung ganyang klaseng approach. Kaya lang, ang kulang natin is the bold and strong political will to implement the nationwide movement na ito. Children's First 1,000 Days of Life. Ito, Mikael, yung critical period sa buhay ng tao mula sa pinagbuntisan, conception, to the second birthday. Yan ang pinaka-critical na yugto sa buhay ng isang tao. So, dispersal, yun ang urban dispersal. Yun ang isang strategy to make our cities more livable. Where there's poverty, you will see malnourished people, especially the mother and the child. No? According to the study, and reliable study, we are na panglima tayo sa pinakapandak na lahi, which is, di ba, sakit ng damdamin. At alam na naman ng ating mga kababayan na meron mga ganun ang intensyon. Gamitin ang pagiging government official para gamitin ang posisyon para magkamal ng salapi. Nangyayari dahil nga sa kakulangan natin dito ng trabaho at saka trabaho maganda ang kinikita, ay napipilitan ang marami nating kababayan na mangibang bansa. Huwag kakalimutan ng ating mamamayan, lalo-lalo na ang kabataan, ang pagmamahal sa bayan, sapagkat walang magmamahal sa Pilipinas kundi tayo mga Pilipino. We need good leaders in government, because leaders will make the difference. Kung maraming magagaling na leader sa gobyerno, lalong magiging magaling ang ating bayan. Ingay, politika na ito. Kung papansinin, madidepress ka talaga eh. But if you believe that there's a God who can write things and do things, and if we have faith in Him, then slowly but surely there will be light at the end of the tunnel. But we just have to have faith in Him. Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, the show where meaningful conversations come to life. I'm your host, Mikael, and I believe in the power of dialogue, the strength of conviction, and the magic of connection. In this series, we bring you a wide range of guests who share their stories, perspectives, and experiences. Our aim is to connect on a deeper level and explore the valuable insights that emerge from these conversations. So join us on this journey, and together, let's discover the beauty in the art of conversation. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. What's up, Digital Universe? Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, and I'm your host, Mikael. And in today's episode, sobrang excited ako kasi invited a very powerful and inspiring guest. He is a lawyer, a columnist, and a public servant. He was the youngest senator ever elected. He is the president of the Manila Hotel, and he writes a regular column titled Finding Answers for the Manila Bulletin.
He's also the president, he's also the past president of the Rotary Club of Makati Central, and he believes that service to others is service to God and country. Without further ado, let's all welcome Senator Joey Lina. Yan! Yes, Yeah. ko sir. Yes, sir. Kamusta, sir? Yes. Nakakagulat naman ito yung programa. Mikael, ha? Ayun. Congratulations, ha? Nakakalukso ng dugo sa introduction pa. Maraming salamat, sir, for saying yes to this episode. I'm very happy to be here. Ayan, thank you so much. Sir. And looking forward to all the questions that you will throw at me. Ay, grabe. Maraming salamat, sir, again for saying yes and for being here, with our podcast. Kamusta kayo, sir? Kamusta na po kayo? Okay, medyo na traffic lang. Ay. Pagpunta rito, parang part na ng regular life natin talaga yung bigat ng trapiko. Tama Pero po, may kasabihan na may bukas pa. Ayun, tama naman po, sir. Talagang sa panahon ngayon, hindi na natin talaga maaalis na part na rin talaga ng buhay natin na traffic, And talagang kailangan tayo na talaga mag-a-adjust sa traffic. Tama po ba yun, sir? Ganyan din po ba ang nangyayari kahit noon pa sa panahon niyo po, sir? Nung ako'y governor ng Metro Manila, hindi Ayun. ka pa Ay, grabe. Governor. Kayo po ang first governor ng... No, after the EDSA 1 revolution, I was appointed by then President Cory Aquino to be the replacement of the first lady, Imelda Marcos, and I was assigned to head the Metro Manila Commission and the general manager of governor of Metro Manila. It's a political subdivision, and the Metro Manila Commission was the governing body in Metro Manila, and I serve also as the general manager of the Metro Manila Commission. Ngayon ang tawag ay MMDA. This was in 1986, no? 1986. Oo, hindi ka pa pinanganak. Okay. Wala ka pa sa guni-guni ng iyong mga magulang. Baka yung mga magulang mo hindi pa nga napag-isipan mo na mag-isang dibdib, ha? So, hindi ganong mabigat ang trapiko. Daloy ng trapiko noong mga panahong yun. Although I served as governor of Metro Manila and general manager of the Metro Manila Commission for 1 year, and but I had my taste of being in government in 1986. Yun ang first foray ko into government service, and I was quite young. I'm maybe a bit older than you now. I was 33 and a half when I was governor of Metro Manila. I was just about 4 years practicing my law because I graduated from law school from UP in 1979, no? And then the EDSA revolution happened in 1986. Iinom ako na. Kasi masyadong mabigat na itong yung pasok mo yan. Bigat Talagang Ganda pa, sir. nakakatulig yung mga ang mga intro mo. Talagang nabuhay ang dugo ko. Ayun. Mga gusto natin, sir, yung mga bumubuhay ng dugo para laging energized. At yun ang kagandahan. I can sense your energy. Ganyan-ganyan din ako nung ako'y broadcaster. I was a broadcaster also for 19 years. ABS-CBN, DCMM, no? I started in 2001. And nabanggit ko lang ito kasi yun ang palagi sinasabi sa akin ng producer. Sabi niya sa akin, Senator, kanala energy palagi, ha? Para sa ganun, makahawa ka yung mga nanonood. Yung nanonood sa'yo, magiging
attentive at kasi nakikita nila at nararamdaman yung energy na nanggagaling sa iyo, no? Tama po. So tama-tama yung ginagawa mo. Ang galing-galing mo Ay, salamat po. maging broadcaster, no? Ay, oo. Energy. Ayan, Very tama important. Po. Ayan, Oo. tama po. Sige po, sir. Sige po, muna po kayo, Yeah. sir. Tama yan. Maganda yan para tayo ay dire-diretso sa ating pakikipag-usap at para po kayo ay magkaroon, magkaroon po na kayong tubig, no? Ano po kayo? Hindi, talagang nakakagulantang Ma-refresh. itong nakakagulantang itong interview mo. Ay. Ngayon lang ako biglang nauhaw. Ay, Ano? Madalas naman ako na-interview pero sa iyo lang programang Thinking Out of the Box. oh. Na talagang ako medyo nauhaw Ay, talaga. grabe po. Okay, sige. Ibig sabihin, maganda po talaga ang impact sa inyo po itong ating programa po. Oo naman. Tinitingnan ko nga yung itong background, outbox, no? Opo, yan. Thinking outside the box, no? Opo. Hindi ko lang kilala kung sino yung Napaka-pogi naman, sir. mukhang artistahin. Mukhang artistahin yun. Ayun. Sige po. Thank you po, sir. So, going back tayo dun sa siyempre noon, di ba, naging po kayo, no? Governor. No? And also, sabi nyo rin po, kayo, nag-lead din po kayo ng unang-unang MMDA. Ano po nga ulit yun? Metro Manila Commission. Metro Manila, MMC. Metro Manila Commission. MMC, yes. So, ano po kaya ang pinagkaiba ng traffic noon sa traffic ngayon? Kasi sobrang traffic talaga eh. Well, in fairness naman to everyone, no? And also to the present Metro Manila Development Authority, ang sasakyan noon hindi gaanong karami. Opo. Kumpara ngayon. Mm-mm. Anong nangyari, mas kakaunti lang yung mga bagong kalsada or mga pinalawak na kalsada, pero sang katutak naman ang mga sasakyan, ang mga kotse, no? Kaya nagiging imbudo ang mga kalsada natin dito sa Metro Manila. Opo. At ganun din na nakikita natin sa Metro Cebu, kahit sa Metro Davao, nakikita mo yung tinatawag na urban congestion, no? So ang kailangan natin talaga ay bold political will na planuhin ang ating buhay-buhay, lalo-lalo na sa mga urban center. Anong ibig sabihin nun? Na kinakailangan yung transport system, maganda yung pagkakaplano, yung housing, plano, yung mga commercial area, nakaplano, industrial area, may plano. Ang tawag dyan ay comprehensive land use plan. Wow. Para sa ganun ay ang planning hindi lang 1 year or 5 years. Ang planning mo talaga ng iyong city, mga 20 years, no? Na ang sa transport kinakailangan isipin yung mass transit system. Ano ibig sabihin? Sa halip na lahat ay nag-iisip magkaroon ng sariling sasakyan, ang dapat pangunahing programa ng gobyerno ay yung sistema ng sakayan na maraming makakasakay, hindi isa-isang maliit na kotse, kung hindi halimbawa mga rail system, no? Katulad sa ibang bansa, no? Mga mga point to point, no? Kaysa sa bawat isang pamilya may isang kotse, nakasakay isa lang o Opo, dalawa. yun nga po, parang 1:1 ngayon eh. So, ang tawag dyan is a systematic mass transit system na yung kalsada na hindi lang yan ang solusyon na marami kang kalsada. Kasi the more road network you have, the more you invite people to buy a car, no? Tama Kasi yun ang magiging sistema. Pero kung may subway ka, may railway system, merong point-to-point bus rapid system na mas marami nakakasakay para yung kalsada hindi magsisiksikan yung napakaraming sasakyan at yan ang magiging bunga na masyadong masikip ang trapiko. Number 2, kinakailangan yung tinatawag na making other urban growth centers. I-disperse mo yung population. Hindi yung development nakakonsentrate lang sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. Kung hindi, gumawa ka ng regional growth centers
para sa mga tao, hindi na palaging punta ka lang sa tatlong malalaking metropolis, no? Kung hindi, disperse yung population and then you plan na halimbawa sa sa Central Luzon, gumawa ka na rin ng hub. Ang nangyayari yung Clark. Kaya lang medyo mabagal pa rin ang development so that yung mga industriya, meron din doon. Yung mga commercial area, nandun din. Yung housing, nandun din. So, para mga tao, doon sa malapit sa kanila, doon na lang at hindi sila pupunta sa mga urban centers tulad ng Metro Manila, Metro Cebu at saka Metro Davao. So, dispersal, yun ang urban dispersal. Yun ang isang strategy to make our cities more livable. Hindi yung siksikan sa isang lugar. Yan ang magiging resulta. Urban congestion, urban blight. At may mga lugar may mga area na hindi develop pero siksikan ng mga tao. Yan ang nangyayaring mga informal settlement, no? Kumbaga ano po ang sinasabi niyo, decentralize, no? Yung kumbaga yung development hindi lang basta sa Metro Manila but dapat nasa probinsya din. Nasa probinsya, you create new growth centers. Pinaplano 'yon, no? At yung mga gobernador, and once upon a time I was also governor of my province of Laguna. That's my birthplace, no? The province of Laguna. Yan, very conscious ako when I was governor to really develop Laguna as a new growth area. So, yan, nandyan na yun yung mga Santa Rosa. I was principally involved in getting more investments in the province of Laguna, kaya in Silicon Valley. Yung Santa Rosa and Binyan, yan the Silicon Valley, the Detroit of the Philippines, kasi karamihan yung Ford, yung Nissan, yung Toyota, Honda, nandyan ang gagaling yung mga assembly operations. Unfortunately, hindi na tayo assembly completely. Ano na lang talaga compact vehicles na ini-import natin, no? Which is unfortunate, no? And but it's a concern of the national government on how we can make a 110 million population country. Ay ganun kadami tayo eh. Opo. So dapat meron na rin tayong in the economic field. Kailangan pagplanuhin natin din kung paano tayo makapag-manufacture ng sarili nating mga gamit sapagkat ang laki ng merkado natin eh. 110, 130 na nga. Meron ako nababasang statistics o 115 million na ang present population. Pero balik tayo dun sa yung urban congestion is just a symptom of poor planning. Pero kung maganda yung plano mo ng mga cities, mga provinces, no, ma-disperse mo ang growth areas in this country. Dapat yung 17 regions na yan, mayroong kanyang planning, regional planning, so that alam mo ngayon, Mikael, ang mantra ngayon is walk, work, sleep, and play in the same area. Meaning, kinakailangan na mga 10-minute to 12-minute walk, nandun ka na sa opisina mo, hindi ka nagagamit ng sasakyan, doon ka na magtatrabaho, may sports facility, malapit, doon ka na magpiphysical sports mo, doon mo na gagawin. Siyempre, yung tahanan mo, walkable, yun na ngayon ang mantra in urban development. Kumbaga parang one-stop shop na po lahat, nandun na lahat ang kailangan mo. Para hindi ka nalalayo. Tama. Hindi ka nalalayo, no? So kung mag-aasawa ka, meron ding housing program doon. Ayun. For startups, no? Magsisimula. So may iwasan niya itong heavy traffic na ito kasi galing kang Bulacan, galing kang Laguna, pupunta ka pa dito sa Metro Manila, siyempre, imbudo kayo dito, Tama, no? Pero kung may growth areas na, actually, nangyayari na.
sa Nubali dyan, sa amin, sa sa Laguna. Laguna, nagkakaroon din ng another growth area, another 10 years. Kumbaga parang katabi kasi siya ng Metro Manila. Parang yun yung next Metro Manila, yung Laguna. Hindi yung mga nagtatrabaho sa Metro Manila, pagka may offices na rin doon, Doon sila pupunta doon. Doon na sila pupunta. Opo. Madi-disperse. Opo, maganda. Matagal nang pinag-uusapan yan yung ganyang klaseng approach. Kaya lang, ang kulang natin is the bold and strong political will to implement all this urban renewal program and dispersal, yung sinabi mo, decentralization of economic development. Pero sir, ang tingin nyo dyan, so okay na yan comparing sa, di ba dati may pinopropose pa na federalism. So pero mas maganda kung unti-unti hindi na kailangan ibaguhin yung ating saligang batas or ang ating or yung to a federal system of government. Ngayon mas maganda kung palalakasin na lang per region comparing sa gagawin ng federalism. Tama po ba sir? Pwede kang maging constitutionalista, Mikael. Kailangan mag-proceed ka na sa College of Law kasi tinutumbok mo na yung constitution ng ating bansa na gustong palitan ng iba na sa halip na presidential or unitary system ang gusto nung iba ay federal system, gawing federal states yung iba-ibang region or i-collapse yung mga provinces into one region, 5 probinsya, isa ng federal state. Meron mga ganyang usapan. Pero alam mo, nasa constitution na rin natin yan, Mikael, na talaga namang magbubuo ng Regional Development Council. Nasa saligang batas yan na ang purpose ng Regional Development Council ay para talagang to spur the economic growth of the region, and to disperse economic development and strengthen the autonomy of local governments. Yung sinasabi ko, hindi magic yan. Nasa saligang batas na yan. And these are the signs of federalism already. Nandun na the seeds of federalism. Nandun na. Anong problema? Hindi naman nire-respeto yung Regional Development Council kasi ang national government through Congress, ang gusto nila sila pa rin na nagdidesisyon doon sa dapat development sa region. At yung pondo, so, hindi well-planned ang paggamit ng pondo. Pero kung yung regional development, may Regional Development Council comprised of the regional directors ng iba't ibang national department, agriculture, education, social welfare, DILG, DND. Nandun yun, may regional counterparts yung national. Pero kasama din ang mga governors and mayors. Ang trabaho nila, planuhin kung anong dapat gawin doon sa region para sa ganun, ma-equalize ang development dito sa ating bansa. At yung budget ng national, hindi ang national lang nagdidesisyon. Dapat kung ano yung proposal ng Regional Development Council for the development of the region, suportahan na ng national government sapagkat sila nakakaalam. Itong mga regional development officials na nakalagay yan, mandatory sa saligang batas that the president shall organize the regional development councils for the very purpose of pushing the economic development of the area and strengthening the autonomy of local governments. Sino ba nakakalam ng problema sa probinsya o sa region? Sila rin. Di sila. Pero hindi ipinatutupad. Yung provision na yan, Meron palang ganun, sir, Sobrang very informational yun. Pero sir, kasi sinasabi naman ng iba, naririnig ko lang naman din, kaya syempre gusto rin nila yung federalism para yung decision ng pondo hindi na manggagaling sa Manila. Kumbaga, diretso na agad doon sa kung saan yung mga state. Comparing sa ngayon, ang nauuna muna, yung napupunta muna yung national nandoon sa Metro Manila. Tapos ipapadala lang. Pwede naman yan without amending the Constitution. Pwede naman gawin yan
Basta meron talagang leadership pa rin, sir, no? Sa Oo, political will talaga, ang no? ibig sabihin, i-amend mo ang local government code, yung mga national taxes na kinokolekta dun sa region na yan, yung share ng national government, yun lang ang itataas nila. So yung share ng region, ng mga probinsya, ng syudad, nandun na. Hindi mo na kinakailangan baguhin pa ang saligang batas. I-amend mo na lang yung batas na umiiral ngayon. Iba yung magbago ka ng saligang batas Masyadong masalimuot yun. Magkakaroon pa ng plebiscite, magkakaroon pa ng either constitutional convention o kaya magkakaroon ka pa ng constituent assembling tinatawag. Yung batas na lang baguhin mo to achieve your purpose of decentralization of decision making and real economic development. Grabe, sir, no? Sobrang napakaganda naman yung mga insights mo ngayon, sir, no? Sobrang biyasang-biyasa ka talaga, sir, sa batas. Ilang years ba yun, sir, kayo sa senador? Two-term senator din ako. Two-term senator. Grabe. And pagkatapos noon, ay tumakbo akong governor ng Laguna for 2 terms and then DILG secretary. Yun ang huling-huling posisyon ko sa gobyerno. Apo, sir. Alam mo, sa tanda ko sa gobyerno, 22 years, akala ng mga tao, matanda na rin ako. Pero hindi pa, hindi pa nalilipasan, talagang nandun pa rin yung inyong galing sa gobyerno. Theory and practice, Mikael. Apo. Ano ibig sabihin, theory and practice? I was in government, so practice yan talagang. Tama. From Metro Manila Governor to Senator, then Governor Laguna, then DILG Secretary. Naging chairman pa ako ng Dangerous Drugs Board. Oo. And then chairman ako ng National Police Commission and the Local Government Academy and the Philippine Public Safety College. So, yan ang practice. Pero, ano yung theory? Nagtuturo kasi ako. Naging teacher din po yun. Professor ako sa College of Law. Nagsimula ako sa UP. Layo ng UP College of Law sa Manila Hotel. So, nagturo ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila for several years at saka sa San Sebastian at sa Centro Escolar University. Itinuturo ko Constitution Ay, grabe. Kaya alam ko yung pasikot-sikot na sinasabi ko. Mas nakabisado nyo pa, sir. And then, local government. Local government. And sa international, public international law. Yun ang mga itinuturo ko. So, wag kang magtaka kung bakit na-explain ko yan. Kasi nga, legislator na ako. Alam mo, as a legislator and lawyer ako, you have to know the workings of the government and the Constitution itself and the laws that have to be followed, which implement the constitutional provisions. So, I'm very happy to share what this experience and this knowledge that is the result naman of my teaching the law itself. Thank you so much, sir. Bali, sir, nung kabataan nyo ba, sir, nakita nyo na ba na magiging politiko kayo? Taga saan po ba yung pamilya nyo, yung mga Lina? Sa Laguna po ba talaga kayo originate? Ang Lina ay talagang 2 lugar ang pinanggagalingan. 2 sangay, pero hindi namin makonect. Okay. Isa ay sa Nueva Ecija, yung origin. And then isa sa Batangas. Pero yung taga Nueva Ecija, lumipat sa Laguna. Yung nanay ko Kapampangan, lumipat din yung pamilya nila sa Laguna. Doon sila nagtagpo. Mga bata pa sila, tapos nagbinata, nagdalaga, nagkatitigan. Nagsimula sa titigan. Nagtitigan, nagligawan, at nagtanan. Nagtanan. Uso pa na ng tanan. Nagtanan. And so I was born and assembled in Victoria. In Victoria, Laguna. Yun ang aking bayang sinilangan. Pero yung sa mga Batangas, maraming Lina rin dyan. Sa Mataas na Kahoy at saka sa Lipa City. Ngayon may konsehal nga sa Lipa City.
Na Si kamag-anak niyo po? Mike Lina. Basta Lina, kamag-anak ko yan. Okay. So, Sila Carolina, Angelina, Catalina, Rizalina, Evangelina, no ha? Puro Lina yan. Tama naman. Wag ka lang mabartolina. Okay. Ay, grabe. Tama naman, sir. Okay. At wag lang tataas ang gasolina. Ay, yun. Grabe, lahat talaga ng Lina. Kaya ako nanalo bilang senador. Ay, grabe. Ang dami, You have the ang dami humor. kong kamag-anak sa Pilipinas. Oh, ha? grabe. Tapos yung mga taga-Bisaya, sinisigawan ako. Marami kang kamag-anak dito sa Bisaya. Alam mo, sinasagaw nila? Ano, sige, sir. Bahalina! Yung palang iniinom, parang tuba. Bahalina. Tapos sa Mindanao, nung nagsisimula yung Mm. special tree, parang paper tree yun eh. Mm-mm. Dito, marami ka rin kamag-anak. Mm-mm. Si Jemelina. Jemelina, sino yun, sir? Yun, puno yun eh. Puno. Ang tawag, Jemelina. Jemelina. Oo. Ngayon, merong gagawa ng tinapay. Alam mo yung tinapay? sir? Kung alam mo yung pangalan ng tinapay na may malunggay, yung ganun. Healthy pandesal. Alam mo ang pangalan? Ano, sir? Pandelina. 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 Solid. Ira ka lang, bigyan natin ng konti ng rumor itong usapan natin. Tama, sir. Rumor, ha? Hindi humor. Rumor pala, hindi humor. Okay. Yun, sir. Thank you so much, sir. Grabe, no? Yun siguro talaga kaya until now, no? Parang you have that energy or you have that young at heart kasi you have that humor, no, sir? At saka, kaya until now, you can connect, no, to the generation today. Tama po ba? Ganyan yung nakagisnan nyo ever since yung kabataan nyo, nakapaligid sa inyo ay, ano yun, masaya ba? Ano bang, kamusta kayo ba sa pamilya nyo, sir? Well, masasaya kami. Mm-mm. At alam mo, unang-una, kaya siguro ako naging senador, ako nga yung pinakabatang kandidato. Na siguro natutuwa yung mga botante. Tama, sir. Pinabili lang ng suka. Tumatakbo na. But I was, I belong to a family of 12 children. 12 children. Madami kami. Although my father was a public elementary school teacher. And my mom is a general house manager. But helped raise funds also because meron siyang mga buy and sell, may tindahan, gano'n. Maliit na tindahan, sari-sari store. And medyo struggling, siyempre, 12 magkakapatid, no? Tsaka hindi naman kami pinanganak na merong silver spoon in the mouth, na yung sinasabi. But we're happy family. And lately, I realized na I cannot be serious all the time, no? Kailangan give yourself time to relax. And I've developed this through the years, no? Dati nga seryoso ako eh. Alam mo kung bakit? Bakit po, sir? Nung 70s, no, hindi ka pa ipinanganak ng panahon yun. No? Talaga naman, alam mo, makibaka ako eh. Talagang nakikimakibaka din kayo. Oo, talagang matindi ang aking pagiging freedom fighter, no? Sa UST, tapos sa UP. Kung saan ako natapos ng College of Law. UST Economics ako. AB Economics. So, I was I grew up in those years, no? There is a turmoil in the country, the one-man martial law, etc. But it's a thing of the past. And masyadong seryoso. Masyadong naging seryoso ako. Ayaw akong papasokin kagad sa UP ng angkan ko kasi baka daw ako maging activist. Kaya dyan, sa UST, mag-aaral, mababait dyan, mga pare. After one semester, aktivista na rin ako. Ibaksak! Ako, leader ako eh. Ibaksak ang feudalismo, pasismo, kapitalismo, pati ng misis mo. Yung gano'n. So, hindi develop ang sense of humor ko noon. No? But gano'n kami kaseryoso. Bayan. Talagang bayan. Bagsak. Nakaw na yaman.
ibalik sa bayan, no? Yun ang mga sigaw na namin noon, no? Pero mukhang ngayon ganun pa rin, ano ha? Marami pa rin nagsasabing, nakakaw na yaman, ibalik sa bayan. But anyway, lately, na-develop ko na yung hindi masyado maging seryoso. Because you cannot solve all the problems of the world. Tama naman, Minsan sir. akala mo na ang bigat ng dinadala mo sa iyong balikat ano ha. But I've learned unang-una trusting in God na God will work everything unto good. Ano? Hindi at saka hindi tao talagang makakabigay ng solusyon sa problema natin. Ang Diyos sa pamamagitan ng tao na nakakaunawa ng mga problema ng bayan at handang tumulong sa paglutas ng problema ng bayan. But ang Diyos pa rin ang siyang mananaig at siyang tunay na makapangyarihan. Kaya itong ingay politika na ito, kung papansinin, madidepress ka talaga eh. But if you believe that there's a God who can write things and do things, and if we have faith in Him, then slowly but surely there will be light at the end of the tunnel. But we just have to have faith in Him. And thank God I continue to believe this way. Sa kabila ng 22 years ako sa gobyerno, 17 taon akong aktivista. No? Before joining the government, I was 17 years na. 3 years nga ako na-delay sa aking undergrad eh. Kasi those were the years of... So yung during those years talaga na active talaga yung mga aktivista, napasama kayo dun sa UP or sa UST? UST and then sa UP. Okay. Oo. Okay. Anong grupo niyo, if you don't mind, sir? Ano bang pangalan ng grupo niyo? Or well, active ba yun ngayon or wala na? Mga ako na eh. Mga old soldiers but they never die. Mga survivors, no? Nandun pa rin. The fire in the heart is still there. For love of country, andun pa rin. Like, modesty aside, I continue to have this love for our country. Kaya nga, kahit na ako'y wala sa gobyerno, yung mga advocacy ko naman, tinutuloy ko like yung maternal and child health care, yung first 1,000 days of life, no? Na itinataguyod ng Rotary district natin at saka sinimulan ito ng Rotary Club of Makati Central in 2019, no? So tuloy-tuloy. Ngayon, nationwide movement na ito. Children's First 1,000 Days of Life. Ito, Mikael, yung critical period sa buhay ng tao mula sa pinagbuntisan, conception, to the second birthday. Yan ang pinaka-critical na yugto sa buhay ng isang tao. Na kung malnourished ang bata in the first 1,000 days of life, hindi na siya magiging matalino at hindi na siya magiging malusog. Marami ng sakit siyang dala-dala. At saka yung paglaki niya ay magiging BFF siya. Ano yung BFF, sir? Below 5 feet. Magiging, below 5 FBFF. Below 5 feet. Yung mga BFF dyan, ha? below 5 feet. Kasi sir, BFF. Malnourished. Oo. Yun ang magiging resulta kapag malnourished. And then, kung mahina sa utak, yung cognitive ability, yung umintindi, mahina na. Kaya yung mga survey ng Overseas Economic OECD, survey of 81 countries, nakakalungkot. 81 countries, sinurvey 15-year-old, no, of the 81 countries, mga 15 anyos. Alam mo ang resulta, number 81 tayo sa reading. And then number 2 to the last sa science and math in 2018. Nag-improve na ng kaunti nitong 2023, pero nandun pa rin tayo halos sa bottom. Kaya matitrace mo, among others, among other reasons, matitrace mo sa malnutrition. Because critical yun eh. Pagka malnourished during that period, the foundation is already weak. Yung health foundation niya, mahina. Magkaroon siya ng diabetes, cardiovascular diseases,
yung stunted, no? Hindi nga lumalaki. At saka hindi na develop yung utak. At hindi mo na pwedeng habulin, ha? After the first 1,000 days, sasabihin, hindi, pakakainin ka na. Hindi na. Kaunti na lang epekto. Irreversible. Kapag after 2 years old na. Mahirap na. Hindi Kasi na mahabol. yun na form Development. na form na, and kung ano yung inabot na development na yun, hanggang doon na lang. So mahina umintindi, masasaktin, at saka nagiging BFF. Below. So I continue. Pero sir, di ba, yung BFF, pero di ba, May exceptions. May Okay. exceptions naman. Ako. Like yung Pero akin- normally Pilipino, medyo hindi naman matatangkad, tama po ba? No, we are before yung mga Okay. Koreano, Hapon, Pilipino, halos pare-pareho lang tayo niyan. Okay. Mas matangkad pa tayo sa mga inchik eh. Ano? Pero because hirap na hirap ang China in the past, no? It was only in the last 2 decades or 3 decades that yung China umangat. So, mas matatangkad pa tayo. This is based on the study by the National Nutrition Council. Okay. Pero ang mga ngayon, ang mga Hapon, mas tumaas sa atin. Ang Koreano, mas tumaas sa atin. Ang Pilipino, We remain the same. And according to the study and reliable study, we are na panglima tayo sa pinakapandak na lahi. Which is, di ba, sakit ng damdamin. Of course, sasabihin na iba, hindi, nananalo tayo sa science, sa math, sa mga high school, di ba? Di ba, may mga bali. Yes. Correct. The best and the brightest Filipinos. And basically, mga Chinese, no? Filipino-Chinese. But the best and the brightest Filipinos can compete with the best and the brightest of other countries. But we're talking of the average. Ano? Kung labanan ng lahi, yung average, natin, may dehado tayo. Ito hindi gaano na pag-uusapan. Para ba nahihiya tayo? Tama. Pero, harapin natin ang katotohanan. Kung hindi natin masolve itong malnutrition problem in the first 1,000 days of life, and almost 500 children every year ang malnourished. Ang Ano? dami, 500. 500,000. Every 500,000. Sabihin mo 400,000. Kasi ang growth natin, mga 1.5 million children a year. Sabihin mo na, 500,000. One-third. Yun yung may problema. Every year, dagdag ng dagdag yan eh. Dagdag ng dagdag. Ngayon, AI, Internet of Things, robotics, di ba? Opo. 5D, kung ano-ano. It will require some intellection. Kailangan sharp ka. Opo. Di ba? Tama. Kung yung average mo mababa, mahihirapan tayo makipaglaban. Yung mga Vietnam, ang Vietnam nga in terms of economic development, GDP per capita. Meaning yung pagkahinati mo yung yaman, sa populasyon nila, mas mataas pa yung kinikita. Theoretical ito, but that's how you measure it eh. Apo. Number 7 na tayo. Oh. In Southeast Asia. Number 1 Singapore, Brunei, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Number 7 na ang number 6 o number 7 na tayo. Sumusunod sa atin Cambodia, Laos, Myanmar. Kung abutin pa tayo ng Laos, di malalaos. Laos na Malalaos na rin tayo. tayo. So, we have to challenge ourselves. We have to challenge our people, especially the young. Because the youth is the hope of the motherland, sinabi ni Dr. Jose Rizal. Let's think about our country. Let's not just think of ourselves. We are not an island unto ourselves. Kinakailangan tulong-tulong at wag nating isusuko ang ating idealismo. Wag nating pababayaan na, hindi, ganun ang ginagawa ng iba. Ganun na rin ang gagawin natin. Kasi kung ginagawa nila, bakit ba tayo prinsipyo? Sila walang prinsipyo. Umaangat ang buhay nila eh. But it's temporary. In the long run, apektado tayong lahat.
Kung meron na nagugutom talaga, marami nagugutom, etc., then apektado. At ang economic development, apektado kasi may malaking populasyon ka, may marami sa populasyon, nangangailangan ng tulong, ay palaging tulong na lang ng tulong. Kinakailangan yung mga mahihirap ay tulungan nating may angat at magkaroon din sila ng kapangyarihan na tumindig sa kanilang sariling paa. Tama po. Thank you so much, sir. No? Sobrang powerful yung mga sinabi nyo. And naiintindihan ko na ngayon kung bakit mas kailangan natin mag-focus din sa nutrition kasi para makasabay din tayo sa technology. Yes. Kumbaga, kung hindi tayo, ang technology ay fast-pacing tapos tayo ay yung ating nutrition ay medyo mababa, mas mahihirapan makasabay ang mga Pilipino. Yes. Tama po ba, sir? Kasi then, syempre, tama kayo. Kailangan din talaga ng nutrition at yung knowledge or yung ano natin, magandang kaisipan para makasabay dun sa technology natin. Yun. Okay. Because the human resource, yung tao, yan ang pinakamahalagang sangkap sa kaunlaran. The human resource is our best resource. Tao naman talaga ang magdadala ng kaunlaran. So kung ang kalidad ng tao ay mababa, ay yung kaunlaran mo magiging mababa. Tayo magiging supplier ng mga manpower na ayun ang gawin yung trabaho nung ibang lahi, no? Kaya yun nakakalungkot. Of course, mga bagong bayani natin, yung ating mga OFW, maraming salamat sa kanila. Kung hindi sa kanila, yung ating ekonomiya ay talagang nagkawindang-windang na. Mahina ang ating manufacturing. Ang export natin, mahina. Saan tayo kumukuha ng pera? Doon sa ipinapadala. To a large extent, yung mga OFW. But how long will this situation be? Kinakailangan, mga Pilipino ay dito pinanganak, dito nag-aral. Yung kanilang karunungan, wag dadalhin sa ibang bansa. Dito gamitin. Kaya dapat dito sa ating bansa, nandito ang trabaho. Nandito ang pasyalan. Marami naman tayong magagandang lugar, di ba? Pero anong nangyayari? Dahil nga sa kakaulangan natin dito, ng trabaho at saka trabaho magandang kinikita, napipilitan ang marami nating kababayan na mangibang bansa at doon makipagsapalaran sa harap ng marami pa ring panganib sa buhay ng ating mga kababayan nangingibang bansa. Tama po, sir. Thank you so much, sir. So, kaya ang kagandahan nito, dapat magsimula pa rin talaga sa ating mga sarili. Yes. No? And at the same time, pangalagaan din natin yung nutrition ng ating kabataan. Sir, yung let's define naman, no, yung malnutrition sinasabi niyo, sir. No, ano yung malnutrition ba? It's dalawang klase yan, overnutrition and undernutrition. Yes. So, ang mga Pilipino, ano ba ang tinutumbok natin dito sa ating advocacy na to? Overnutrition or undernutrition? Mas malaking problema yung undernutrition. Okay. Walang talagang sapat na pagkain ang kinakain. Okay. Walang pagkain dahil sa kahirapan. Okay. Yan ang malaking dahilan kung bakit marami yung undernourished or malnourished din. But yung iba, na mahirap din, nagkakaroon din sila ng obesity. Nagkakaroon din. Pero yung mga maraming kinakain, ayun, nagiging obese. It's a form of malnutrition, but the main problem is undernutrition in this country. Kaya tayo mga Rotarians, talagang sa programang ito na isinusulong ng Rotary, kasama na yung Lions, Kiwanis, JCs, Eagles, Philippine Medical Association, Philippine Dental Association, Philippine Pediatrics, lahat na, mga 200 organizations na. Ang chairman, si Chief Justice Renato Puno, ako ang presidente nun, no? Konkreto yung programa. Yung mga club o mga chapter, mag-adapt ng mga community, mag-identify ng mga poor pregnant women. At yun talagang kulang sa pagkain, talagang tututukan. Hindi pwedeng itong programang ito para salita. Hindi, pumunta tayo, makipagtulungan tayo sa barangay. At sa ganun, pag umabot ng 1,000 days, kitang-kita ang ebidensya. Mas malusog. Mas makita mo, bibo, yung mga bata, hindi matamlay. Dahil sa, yun ang nakita namin nung kami sa gawa ng
advocacy ito at saka mag-implement ng nutrition program. Holistic yung programa ha. May prenatal, postnatal, mandatory vaccination, food secured dapat yung mother because yung sanggol doon naman kukuha ng pagkain sa nanay no. Mandatory breastfeeding during the first 6 months after birth no, and then solid food hanggang sa second birthday. Yung breastfeeding nga pwede hanggang 4 years eh. Pwede Basta pa rin. basta Okay. merong milk, no? Milk pa. At ngayon nagpo-promote din ng malunggay kasi pampagatas. Okay. Sige, sir. Thank you so much. Sama ka. Yes, sir. Sa Sabado may Sabado po taka, sir. Sabado, yes. Nako, ipapaliwanag lahat doon sa training of leaders yun, no? Training of leaders. Maraming atin sa distrito natin, maraming atin at mayroong mga taga Lions din, kasi hindi kinakailangan atin lang ito. Hindi, dapat sama-sama eh. Kasi ang laki ng problema. Si Gobreg yata, speaker din. siya ang Shoutout kay Gobreg. Yan, opo. Okay. Opo, yun. Thank you so much, sir. No? Sobrang napakaganda nung mga insights nyo doon, sir. And siyempre, no, yung natin, di ba, about dun sa advocacy natin, sobrang napakaganda. Ano kaya, sir, saan kaya galing yung natin? Yung parang, ano pala yung nakikita nyo na parang impact dito sa atin? Saan nyo ba siya, yung data na nakikita nyo about doon sa pagkakaroon ng malnutrition or undernutrition? Saan? Sa Metro Manila lang ba? Or sa iba't ibang mga probinsya? Yung inyong datos? National ito. Ang National Nutrition Council in-identify yung mga areas na Okay po. severe ang malnutrition, no? Merong isang region sa dito sa Luzon, meron. Okay. Meron sa Mindanao, meron sa Visayas. In-identify na yan. Okay. Pero kahit dito sa Metro Manila, sinasabing mababa ang malnutrition, may mga packets dito. Alam mo na, yung mga mahihirap na lugar, may problema din sila. At yun, hindi pwedeng kaligtaan. Dapat tumulong pa rin. Okay po. Yung mga clubs dito, yung identify the area when you see poverty. Where there's poverty, you will see malnourished people, especially the mother and the child. No? So, nationwide na itong program na ito. Nilaunch ito sa Guimaras, outside of Metro Manila. Kasama pa si First Lady Lisa Marcos Araneta. At si Presidente Bongbong naman is very supportive of this initiative. In fact, the government enacted the law in 2018 about this. May then, batas na rin po yan. Okay. at kinakailangan lang all society approach. Lahat tayo tutulong at dapat dagdagan naman ng pondo yung program, yung para sa first 1,000 days program. So lumalabas pala, sir, siya parang sinusuportahan ito ng gobyerno at ito ay pinupondohan din ng gobyerno. Yes, but we hope and pray na lakihan naman ang funding support because very critical ito eh. The child cannot wait. Tama. The child cannot wait. Very critical yung 1,000 days. Pagka lumampas yung 1,000 days, malnourished, ay talagang 52% na lang ang capacity, ang productivity ng taong yon kahit na siya tumanda. Hindi abot ng 80% ng kanyang dapat na nagagawa. Hindi 52% na lang. So ang productivity level niya mababa. Kakunti na ang kanyang magagawa. Bali, sir, sabi mo pala kanina, so 500,000 Ayun ang, per year ang mga malnourished na parang pinapanganak for the first Yeah. 1,000 days. Uh-huh. So, ibig sabihin, ano po ba yun, sir? Alarming ba siya? Aba, very alarming, Alarming yan. yun? You add 500 every year. Kung hindi mo arrest itong problem na ito. Bumababa naman. Sabi mo 450,000, Pero nasa 100,000 pa din. Abay, 100,000. And they will become burden of society. Kung ang dami nating burden, hindi natin makakaya yan. Puro tayo kung ano ng mga programang pantulong. Pero kung yung mga tao, healthy, hindi mo masyadong mapoproblema ang health system. Kasi karamihan, healthy naman eh.
Then, yung education, mas kahit i-improve mo yung education, computer, teacher, etc. Kung yung papasok, may mahina na rito. Mahirapan ka i-elevate yung kanilang katatayuan, di ba? And then, iba nang matangkad. Tama. Di ba? Iba na yung matangkad. Ako, nagtatrabaho sa Manila Hotel. Kung maliit yung waiter, maliit ang hakbang. Ayun. Kung maliit yung waiter, may kukuha ng mataas, kinakailangan may silya pa siyang tutungtungan. Pero kung matangkad, malaking hakbang, marami magagawa, mas mabilis. Di ba? Yun, very practical yun, ha? Very practical yun. So, what I analyze po, at naiintindihan ko ngayon, so, ang sinasabi niyo po, ang rason kung bakit yung ibang, kagaya rin ng mga binanggit natin kanina. So, ang bottom line at ang rason kung bakit maliliit or medyo hindi makakanta-katangkaran ang ating mga Pilipino dahil sa undernourishment. Tama po ba? Yes. Yun yung conclusion? Yes. That is the scientific finding na because of malnutrition in the first 1,000 days, yung weakness nila na hindi lumaki, dala-dala na nila hanggang katandaan. Kaya ang average ng Pilipino, in Southeast Asia, in 2018, I think we are one of the stunted din, number 8 din tayo. In the world, we are number 5. In the world. Number 5. This is a World Bank or UNICEF figure. No? Na tayo po ay? Pandak. Okay. Isa sa Number 5. panglima tayo sa pinakapandak sa buong mundo. Hindi po dahil sa talagang yun ang lahi natin? Hindi. Because kita mo, Pilipino, nandito. Yung pinsan niya napunta sa ibang bansa. Yung pinsan niya, bakit pagbalik dito, mag-reunion, mas malalaki. Di ba? Yun. Why? Because iba yung pagkain. Okay. Apo. So, paano po natin mailalatag yung programa na yan? For example, sinasabi nyo, yung binanggit nyo kanina yung 5. So, magpo-provide po ba tayo ng pagkain? Magpo-provide po ba tayo ng awareness? Number 1, awareness. Apo. Na critical yan. Kinakailangan well-nourished. Okay? Kung wala namang pagkain talaga, walang mahirap. So, yung mga clubs natin or chapters or whatever other organizations called their chapter, no? Talagang mag-adapt ng barangay. Mag-adapt, punta sa barangay, makikipagtulungan sa barangay government, merong barangay nutrition scholar, merong barangay health worker, sama-samang tulungan. Sige, pagkain, kami, kahit isang meal kami isang araw. Kayo, barangay, hindi 2. Kayo naman ng kondito. Ninyo, responsibilidad nyo to take care of your constituents. And then, imo-monitor yun. Yung paano kumain. Merong karinderya, maraming approach or merong magluluto. Basta siguraduhin yung tulong mapupunta dun sa nanay, no? Hindi na kung saan mapunta pa yung pagkain, ano? And then yung i-record, pumupunta ba sa health center? No? Health center, nagpapatimbang ba? Mayroon bang vitamins yan? Mayroon namang vitamins ang health center. Mga folic acid, ganun. Siguro, yun ang direct intervention hanggang sa mga anak. Mayroong specific intervention, the first semester, second trimester, third trimester, meron dapat ginagawa. And yung club members namin, hindi naman araw-araw nandun. Kaya nakikipagtulungan sa barangay nutrition scholar. Ang tawag doon, yun mismong in charge ng nutrition doon sa barangay. So maybe bigyan ng konting allowance para talagang dagdag na pag-ikot niya, meron naman siyang panggastos, di ba? So hanggang sa 1,000 days, graduation, after 1,000 days. So ibig sabihin naka-program din po yung bawat pamilya or bawat Yes. Ibig sabihin parang merong... May agreement. Apo, may agreement yun. ng barangay at saka yung NGO. Apo. Yun. Parang gusto ko yan, sir. Kasi sa club namin, sa Rotary Club of Makati Northwest, ang talagang advocacy naman ng club namin talaga. Gusto ko talaga yung about sa children and elders. Okay. So, parang pasok sa akin yun yung sinasabi nyo. So, but critical yung 1,000 days. Apo. Kasi may mga feeding program, 5-year-old, 6-year-old, sa school. One time, wala nang epekto. Okay, napakain mo isang araw. Pero yung pinaka-critical,
makialam tayo in the first 1,000 days. Opo. So, ano yan, sir? Tingin mo ba, sir, na yan ay dala ng kahirapan? Meron din ba sa mga mayamang ganyan din ang sitwasyon? Ayun, sa mayaman, kung talaga hindi kumakain, talaga magiging malnourished, di ba? Kahit ka mayaman ka, ay hindi ka naman kumakain. Or, sobra naman kinakain mo, obesity ang lalabasan. It's also a form of malnutrition. So, ang nakikita nyo dyan, sa datos nyo din, sa data nyo, ay ang karamihan sa mga undernourished ay sa poverty line? Yes. 42% of the households, no, in the lower economic strata of society, 42% ang affected ng malnutrition. And the remaining is ano po yung yun? Well, Sabi mo 42%. 42% galing sa mga mahihirap. Okay. Yung iba naman, hindi lang alam kung ano yung tama o wastong pagkain. So awareness din. Okay po. Number one, awareness. Meaning, inform everybody what is Go, Grow, Glow. National Nutrition Council. Ano yung pagkain para ikaw ay mag-go, mag-grow, mag-glow. Yung glow, yung mas gumanda yung skin mo, etc. Grow, yung ano yun, protein, ano yung combination. Apo, nakalatag ng lahat yan Hindi na may iniimbento. Ipapakita sa Sabado. At saka yung go para maging energetic. Yeah. Energy, carbohydrates, yung hindi na rocket science yan. Apo. Talagang nakalatag na yan. Matter of implementation lang. Ano yung tingin niyo, sir? Bakit kaya kailangan pang kumilos ang mga non-government organization dahil nagkukulang ba tayo sa implementation talaga ng gobyerno? Well, nakalagay sa batas, talagang all society approach. Hindi kaya ng gobyerno. Ang gobyerno, ang dami iniisip Ang dami ginagawa Tama. So tayo naman, tumulong na lang tayo. Bilang at Non-governmental organization. bilang responsibility rin natin sa ating society. Ang tawag dyan Go, Ngo. Go. GO, government organization. Non-governmental organization. Ngo. Go, Ngo. Go. Hindi naman kaya go. Government lang. Government. Hindi naman pwedeng NGO lang. Pangit. Ngo. So, kanang go. Kailangan gongo talaga. Okay, alright. Kailangan gongo dapat. Doon tayo sa gongo. Tulong-tulong. Government, Okay. organization, and non-government organization. Maraming salamat. Thank you so much. Okay, Grabe, thank you. natutuwa rin talaga sa humor niyo, sir. So going back, sir. So, ibig sabihin, yung puso nyo sa pagtulong, yung puso nyo sa pagtuturo, no, nakuha nyo rin po yan sa inyong sa tatay nyo, kasi yung tatay nyo ay professor, tama po ba? Teacher. So doon nyo po naman na yung inyong pagiging yung advocacy nyo sa pagtulong sa pagturo, kasi kayo din po yung naging professor, tama po ba? Yes. Yun po yung naging model nyo rin, yung tatay nyo din. Well, partly, teacher kasi. Opo. But ang objective ko sa pagtuturo is to share my knowledge with the young. Because I was a youth leader, I was a student leader, and I see that the young really is the source of hope of our country. So I want to be in touch with the young, share my knowledge and my idealism. In sa lecture ko, sinasama ko yun love of God and love of country. Wow. Pangilan po ba kayo sa magkakapatid? Pang-apat. 12 daw po. Pang-apat ako. Pang-apat. So yung iba nyo pong mga kapatid, iba-iba po yung mga naging industry nila. Businessmen, professionals. Sa dami na yun. Punta kabisaan yun yung lahat. Ako lang naging aktivista. So from doon kayo talaga born and raised sa Laguna, tama po ba? Yes, Sa I was born. Although nag-high school ako, dinala ako dito sa Tondo. Sa Gagalangin. Ano po yun? Kasi libre. Libre ang edukasyon. Kabag-anak nyo rin po yung Ang mga lola ko taga- may bahay doon. Sa Tondo. Oo, malapit sa school. So wala na akong hindi na kailangan sumakay. Maglalakad lang ako, wala na akong baon. Pagka nagugutom ako, babalik lang ako sa bahay ng lola ko, magbubungkal sa kusina. Kung ano man mabubungkal doon. So, laking Tondo rin po pala kayo. Oh, yes. Magkaiba naman, kamusta naman po ang Tondo noon versus sa Tondo ngayon? Sa leadership ngayon ni Yorme. Well,
ang Maynila naman ay patuloy na uunlad. Kasi hindi naman papayag din ang taong bayan na masalaula ang syudad ng Maynila. Mas maganda po ngayon, mas peaceful na compare sa noon. Parang medyo Yeah, maraming well, mga, that's a fair statement because noon may maraming gang. Pero doon sa lugar namin hindi naman ganoon. Pero doon sa ibang lugar, may gang, may pana, etc. But that was in the 50s. Saka masyadong, in the hindi pa 60s. masyadong ini-implement ang ano nun eh. Parang hindi pa masyadong tumitingin ang gobyerno sa, parang sila-sila pa lang ang ano no, no, yung hindi pa tinitingnan ng gobyerno yung lugar. Kaya po mas maluwag ang sistema noon. Compare ngayon, ini-implement talaga yung security, yung leadership. Okay. And then also po sir, so ngayon from Tondo, no, napunta na kayo sa nag-aral kayo. First yung school ay UST. Sa high school, Osmeña High School. Osmeña It's a High School. public school, and then I went to UST. Okay, and then Economics. Graduate po kayo dun sa economics. Economics. Dati philosophy, nag-transfer pa rin ako. So, and then I was a full-time organizer, so I was delayed also in my undergrad, and but I was also a student leader. Sa UST, naging chairman ako ng student assembly doon sa Faculty of Arts and Letters. Sa UP, I was part of the Philippine Collegian, that's a newspaper, student newspaper ng UP. I became a managing editor, and then I reorganized the College Editors Guild of the Philippines when I was in UP. And I was part of what is called the Philip C. Jessup Moot Court Competition Team. Pinadala kami sa ibang bansa, parang debate, ganun. When I was in the College of Law of the University of the Philippines. So, makulay din ang buhay ko. Hindi ako tumitigil. And then after graduation and passing the bar, I became a human rights lawyer. And until the EDSA Revolution in 1986. And I was already in politics. I was part of the PDP and PDP Laban in 1981 with the former senator, the late Senator Nene Pimentel. We were the originals of the PDP. And then nung nagkaroon nga ng EDSA 1, ako'y aktibo. And then I was appointed as the governor of Metro Manila and general manager of the Metro Manila Commission. And I ran for the Senate in 1987, re-elected. So I was twice senator. Hindi ako dumiretso third because you cannot go to a third term consecutively. So instead of stopping, I ran for governor of my home province of Laguna, which I served for 2 terms, and then DILG secretary, and then chairman of the Dangerous Drugs Board. Grabe, sobrang dire-diretso po talaga yung inyong experience sa gobyerno. And I had to stop. I resigned as the DILG secretary because I have to take care of my family. I have 6 children. I started very early. 33 and a half years old ako when I was governor of Metro Manila and general manager of the Metro Manila Commission. So wala pa ako economic base. Hindi naman ako lahing mayaman. So, stop muna ako. And to my greatest surprise, I was invited by the owners of Manila Hotel to be the president of the Manila Hotel. And after so much convincing, pumayag na ako. Tama na. And I've been president of Manila Hotel for the last 19 years. 19 years na. Tagal na din. By October 1, 19 years na. But I continue to do a lot of things to help our people. I did not stop helping our people. Bakit? Thank you so much, sir. No? Question, curious lang ako. Bakit po kayo naisipan o napili ang course na paglolo? Di ba naging sa economics kayo? Tapos nagpatuloy kayo mag-lawyer. Bakit po kayo? That's the best combination. So, bakit po yun yung tinahak yun na journey? After graduation from economics, so I really asked myself, ano bang gusto kong gawin? No? And really implanted in my mind is that
I would like to serve our people, Mm. especially those who are underprivileged and oppressed. Mm-mm. And to be a lawyer is a good way. Mm-mm. And you can use the knowledge of the law to help other people. And the knowledge of the law helped me become a good public servant because government and law go together. Your government operates on the basis of the Constitution and the law. So it helped me. When I was appointed governor of Metro Manila, I just reviewed the charter of the Metro Manila Commission, and I immediately understood what I was supposed to do. And my experience of 17 years working as a student leader, working for the farmers, for the fishermen, for the laborers, because those were my immersion program, working with the urban poor. So that experience and organizing people, leading people, mobilizing people, I was appointed governor of Metro Manila. So parang I was just a duck thrown into the water. So alam ko naman yung gagawin ko. Wow, thank you so much, sir. So yung mga anak nyo rin po, na-adapt din nila ang pagiging lawyer? No, Or no, ano po no, sila? no. There's no lawyer among my 6 children, but they're on their own. Mga ano po sila? Mga sa may business? businessmen, Okay. Iba-iba rin po. professionals. So iba-iba rin talaga sila Yeah, ngayon. lahat naman sila graduate na. Yeah. Pero po yung iba po, hindi sila talagang nagpatuloy sa politika. Wala akong dynasty. Okay. Okay po. Pero po sir, 'di ba? Ang ganda naman nung nung experience nyo sa tawag dito, sa pagiging estudyante. Pero Yeah. bakit naman curious lang ako sir, no? Ano ba ang tumatakbo ng isang estudyante? Bakit papasok sa isang pagiging aktivista? Well, Ano ba ang pinaglalaban nila? ay talaga naman ang bayan. Okay. Hindi natin maihiwalay ang ating sariling buhay kahit ikaw kabataan sa nangyayari sa lipunan. Sapagkat ang kinabukasan nakasalalay sa kasalukuyan. Okay po. At ang kasalukuyan ay produkto ng nakaraan. Okay po. Kung gusto mo magandang kinabukasan, ngayon pa lang, simulan mo na tumulong na magkaroon ka ng magandang bukas. Hindi yung nasa bukas ka sa kakagagawa ng kaparaanan. Okay po. So, you build your future, start building your future now by being involved. Okay. So, yun ang aking motivation kung bakit ako na-involved in discussing problems of poverty, homelessness, problem about the urban poor, about the fishermen. So, because yan ang lipunan ginagalawan natin eh. Opo. Hindi mo maihahiwalay ang sarili mo. Yun ang aking orientation. Opo. I want to be of service to our people so that we can build a good country. Nung pagpasok niyo po doon sa pagiging aktivista sa UST at saka sa UP, yun po ba yung naging ano rin nila? Parang advocacy po doon sa... Hindi naman lahat. Na kanya-kanyang paniniwala. Okay. Kanya-kanyang pananaw. So meron din pong good activist saka meron mga bad activist. Ganun po ba yung sinasabi niyo? I don't know. I know where you're coming from. Opo. Kasi curious na ako kasi hindi ko rin naintindihan. Ano Yung- ba ang pinaglalaban talaga ng mga aktivista? An activist Opo. are people with causes. Okay. Opo. Depende ko ano yung kausa mo. May ibang kausa gusto revolusyon. Okay. Hindi Okay. ako doon sumali. Okay. Hindi doon ako sa Okay. Hindi ako. So meron pala yung mga aktivista na gusto Reforms. mag-reform, revolusyon. Parang reform. talagang komunista. Meron ganon. Meron pa palang ganong mga... they will Okay. not claim that Okay. they are communist. Okay. But they are for overthrow of government. Meron ganun talaga. May ganun talaga. Paniniwala nila yon. Okay po. Pero hindi ako kasama doon. So yung sa inyo naman po is more of to be heard, parang To be mabago heard. yung Reforma sa lipunan. Reforma. Doon parang- ako. Parang involvement of the Yes. the youth. Because we cannot excuse okay, ourselves gets. from not being involved Kinakailangan ng kabataan. Okay po. Lahat ng tayo, lahat ng mamamayan, kinakailangan makialam Okay. para sa kapakanan ng bayan. Katulad ng pagpili ng mga karapat-dapat na mamumuno sa bayan. Yan ay isang obligasyon ng bawat mamamayang Pilipino. Opo. So, sa kabataan,
ang kabataan, mangampanya na ito ang kwalifikasyon na dapat nyong tingnan na iboboto natin na kandidato. That's a kind of involvement. So, nagkaroon kasi na ugly connotation yung activist. Akala nila yung lahat ay magugulo. Hindi. No. At least malinaw po To sa be ating mga... active, to Opo. be active meaning is to be involved. Now, whatever involvement you are, then iba-ibang klaseng involvement. Okay? Yung iba na mundok, ako hindi na mundok. Yes po, meron ganun eh. Di ba? Although Namumundok. nakasuhan din ako sa version. But doesn't mean na subversibo ako. Ano? Because ganun talaga, you have to face the consequences na malabel ka. Ma-red tag ka. Talagang ganun. You have to own up to the consequences of your action. Gusto mo reforma. Yung iba, hindi. Magulo ka. You will be labeled. No, but to be an activist, that is not derogatory. It means you are involved. Involvement. Active. You're Kaya active. activist. Active eh. Oo, hindi yung iba-ibang klase. Iba revolutionaryo talaga. Gusto overthrow. Yung ibang mamumundok. Hindi ako doon kasama. Yun pala po. At least po, naging nalinaw natin sa viewers and listeners natin yan. But Ang pagkaiba talaga, ano ang pinagkakaiba-iba ng pagiging aktivista. Yung iba talagang gusto mabago, revolusyon. Pero ito, Hindi, iba, ako pagbabago din. Involvement lang talaga at marinig. Pagbabago rin. Oo, Opo. pagbabago din. Pero ibang pamamaraan. Ibang pamamaraan. Iba-iba ang pamamaraan. Opo. Nire-respeto ko naman yung paniniwala nung ibang ganun ang paniniwala. Nire-respeto ko rin. Pero hindi ako kapanalig sa ganung klaseng adikain. Kumbaga yun yung talaga mga hindi kakampi ng gobyerno, yung mga talagang talagang, lumalaban kasi sila eh. Lumalaban Opo, talaga. opo, Ako naman, I work hand for in hand. reforms Reform, within the system. Kumbaga parang ang lumalabas, gusto nyo maging representation din ng kung ano yung nakikita ng society para po heard for the government. Wow, grabe sir. Okay Ganda nun sir. Sobrang... Miguel, double M ka MM Maya-maya. Okay. Thank you, sir. Ayan po. Okay. Thank you so much, sir. No? May question pa akong mga konti na lang to, sir. No? Sige. So, sa mga susunod, sir, no? So, ibig sabihin, naging na kayo, lawyer. Paano naman yun nakilala, sir, yung mga taga-gobyerno? Kasi kung kayo ay, di ba, pumasa na kayo sa board. No? Sa bar. Opo, sa bar. Bar pala, sa attorney. No? Bar exam. No? Paano po kayo na-involved sa politics? Paano ko nyo nakilala yung mga taong magpapasok sa inyo papunta sa politika? Dahil nakilala kayo dahil sa inyong pagiging aktibo sa... I joined a political party in 1981. Yun na yun. Yung PDP. Yung PDP na yun. PDP, which was organized by former Senator, hindi pa siya senador noon, mayor ng Cagayan de Oro. So, talagang consciously, I joined a political party even if I was still a student. So, yun. So, nakilala ko na sila. May mga oppositionists doon, naging miyembro at opisyal ng PDP. And I also became an official of PDP kahit kabataan. Naging Deputy Secretary General ako ng PDP and then nag-merge yung laban. Kaya naging PDP Laban. PDP Laban. So I was a high-ranking officer of PDP Laban. So I got to know all of these people. And then nung panahon ni Tita Cory, President Cory Aquino, I was one of the leaders of President Cory. I was part of the campaign for the presidency of Tita Cory. And talaga masigasig ako. Ako yung organize ang kampanya, etc., etc., especially in Metro Manila. So after the EDSA Revolution, to my greatest surprise, magpapaalam na ako at babalik na ako sa practice ko. Tapos na eh. Yes. Aba, to cut the long story short, inappoint ako governor ng Metro Manila. Pero po, before pa yun, si Madam Imelda muna yung naging Yes. po muna. So, ibig sabihin parang rin po pala sila noon. Hindi, okay. umalis sila eh. Hindi po, hindi po from Cory. Tapos after... Revolution, Apo, they left the country. Okay. Kasi ang mga Marcoses umalis ng bansa. Before pa yung... So, ko lang po yung thoughts ko po. No? So, yung before pa nung EDSA Revolution, si
Imelda Marcos po Yes. muna yung okay. Ang governor ng Metro Manila. Okay. So siya yung unang-una talaga. Yes. So before pa pala yun. Oo. Ako ang pumalit. Tapos bigla nung Wala after na EDSA, sila, ako ang in-appoint kaya na po yung maging in-appoint. governor ng Metro Manila. Ilang years po kayo nun? 33 and a half years old. Na governor ng Metro Manila? Yes. And then, Tagal din pala. naging senador ako at 35. Kaya po kayo pinakabata talaga ng senador. Under just to put it in context, youngest senator under the 1987 Constitution. Okay. Under the present Constitution. And again, Because in old Constitution, 30-year-old nga eh. pwede pa yun. Nung araw. Pero okay. matagal na yun. Okay po. Before Matagal na 1987. No, 1935, talagang 35 na. Okay. 1973 Constitution, walang Senado. Okay po. Wala nang Senado. Na-revive lang yung Senado nitong 1987. Pero po ano po Constitution. ang nun? Kasi dahil sa bagong constitution na. Kaya parang gusto niyo lang po iklaro na sa 1987 And naman po. that's why I always say under the 1987 Constitution ever. Apo. Kasi po yun dati, mayroon pong mas bata pa. Mas bata, 30-year-old nga eh nung nire-review ko eh. Nung panahon pa ng mga halos Amerikano. Okay. So Ganun. bakit po kaya sa ano po ba pinakabata talaga? 35 talaga dapat? Ngayon, 87. Talaga Apo, minimum age. 35 talaga. You have to be 35 on the day of election. So bakit po kaya 35 ang pinaka-minimum? Wala po silang reason kung bakit? Well, tama-tama for a legislator na meron ka ng experience, meron ka ng kakayanan. Ayun. But it can still be reduced to 30 if the legislators, if the people want a 30-year-old to be a senator. Apo. And then because there will always be exception. A 30-year-old can think better than a 70-year-old. Apo. Tama But po. that's the consensus of our people na in 87, 35 ka dapat muna to be a senator. Ano po ba ang mga naging batas niyo po na nasulat? Meron po ako nakita sa research ko po. Lina Law. Ano po ba yung Urban Lina Law? Development and Housing Act. Ito yung programang pagpapaunlad ng mga lungsod at urban areas. Yun na nga, yung dinescribe ko, no? Transport system, gano'n. kayo po yun. And housing. Kinakailangan component, malaking component nun yung papaano mo tutulungan ang mga maralitang walang bahay. Nakapaloob doon sa batas na yon. Yun po ba yung Lina Law? Yun ang Lina Law. Sa urban. At kung i-develop mo yung city mo, i-develop mo. Pero wag mo namang kawawain yung mga mahihirap na basta itatapon mo na lang sila. Wow. Gumawa ka ng programa para Meron sa pa po bang ibang batas na involved kayo? yung mandatory membership sa Pag-ibig. Ikaw, member ng Pag-ibig. Ako, Lahat na nagtatrabaho, gobyerno man o pribado, miyembro ng Pag-ibig. Ang dami na nakikinabang dyan, ha? Ang daming nakakautang sa Pag-ibig, sa babae, etc. Ako yun gumawa nun. Yung Barangay Daycare Center, nakita mo, lahat may Barangay Daycare Center. Ako yung author nun. Anti-hazing law. Ayun, anti-hazing. Ako yung gumawa nun. Anti-sexual harassment law. Yung bang nagsasamantala dahil sa kapangyarihan nila sa opisina, nilalambutsing nila yung kanilang mga empleyado. No? Sa anti-sexual harassment law. Yung anti-kudita law. Ako sponsor ako ng batas na yon. 35 yan batas na. Wow. Ayan, lowering the age of majority from 21 to 18. Na ano po ba? Hindi ko naintindihan. Dati 21-year-old ang age of majority. Majority. To be considered adult 21 ka. Ako yung nagbaba nun. Naging 18. Naging 18. Oo. Yung lowering the age of local officials. Dati 21 bago ko maging konsyal. Ngayon 18 you can be a counselor. Maraming Philippine Sports Commission. Ako na yung principal sponsor ng law creating the Philippine Sports Commission. The Children Protection Law. Ako rin yan. That's the mother of all laws on children. Ako rin yung author nun. 35 na. 35 laws yun ginawa ko na hanggang ngayon ginagamit. Opo, ang gaganda po ng mga batas na inyong... Very practical na nagagamit ng ating mga lalo kababayan. na yung anti-hazing law, pati yung anti-harassment. Sexual harassment law. Sobrang napakaganda nun, sir. And siyempre po, noon yan,
Pero po, ano po ba yung ano, parang tapos pumunta rin kayo pagiging governor, bakit po kaya yung, yun ang pinili yung ano, yun yung pinili yung posisyon, governor sa Laguna. Laguna. Apo, after yung maging senador. Oo. Bakit po kaya yun? Kasi mas malapit talaga sa loob nyo pagiging isang gobernador. Well, kasi senator, legislator. Apo. So, ayoko naman tumakbong congressman, legislator din yon. Gusto ko yung Iba naman. maranasan, diretso nakakatulong sa tao. Apo. Pagka elected local official ka, talagang tulong sa tao diretso. Apo. Eskwelahan, paggawa, ospital, ano yung kalsada, parang ang presidente na isang malaking na isang probinsya. Apo. Di ba? Ganun yun. Kasi under mo yung city, under mo yung municipality, yung hanggang barangay, yung influence mo kung anong magandang gusto mong gawin, pwede mo magawa. Ano? So gusto ko maranasan yun. At ang Laguna naman became the number 1 province during my incumbency as the governor of the province of Laguna in terms of economic development. Apo. Ano? Nakailang years naman po kayo sa 6 years din. 6 years din. Almost 6 years. Kasi na-appoint akong DILG secretary before my second term ended. No? Tapos after po nun, DILG, tapos na. for ibang mga ano po, anti Dangerous Drugs Board. Dangerous Drug Board. Opo. Ako yun, sabay. Sabay na. Oo. Pwede po pala yun, sabay. Hindi pwede. Pero Aba. kasi yung PDEA, Okay. puro pulis pa nung nagsisimula. Kasi hindi pa na-set up. So, ako naman ang in charge ng pulis. So, sa akin na muna din in-assign. Parang in-assign. In-assign. So, concurrent officer in charge. Mabuti nga hindi ako na-question. But very practical because ang dami naming nahuli na mga drug lords noong panahon yun. At saka mga dismantle na mga warehouses na ginagamit na factory ng shabu, paggawa ng shabu. So, thank you so much, sir. So, sa haba ng inyong experience no sa politika, no? And ngayon, kayo ay nasa industry naman ng sa Manila Hotel. So, ano po kaya ang maipapayo nyo sa ating mga kabataan, sa viewers and listeners natin ngayon, na mas maiano nyo po ba? Sasabi nyo po ba na maganda pumasok sa politika or maganda na lang na maging isang simpleng mamamayan, magtrabaho, na magkaroon ng negosyo, maging empleyado or yung baka may mga nakikinig sa atin ngayon, aspiring na politician din, mas ipapayo nyo po ba sila? I-pursue nila yung pangarap nila? May kanya-kanya tayong buhay. Okay po. Merong regalo ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Sa iba, ang regalo ng Panginoon Diyos ay pagsisilbi sa bayan, pumasok sa masalimuot na buhay sa gobyerno. May kanya-kanyang papel tayong ibibigay ang Panginoon Diyos. Yun ang papel na binigay sa akin. Yung iba naman ay maging negosyante. Yun ang gift nila. Basta professional ka, negosyante ka, nasa gobyerno ka, pare-pareho tayo na dapat maglaan ng panahon na magsilbi sa kapwa. In whatever way that you can manifest or express it. No? Pero sa gobyerno, talagang diretso. Public servant kung talagang public service ang gusto mo, hindi yung sarili mo ang pinagsiservisyohan mo, no? Na kurakot ang iyong objective. So, the challenge is for the young people who have the gift of public service or who are being led to serve our people directly, well, I encourage you because we need good leaders in government. Because leaders will make the difference. Kung maraming magagaling na leader sa gobyerno, lalong magiging magaling ang ating bayan. So, ang sinasabi niyo po ngayon, sir, kung kayo talaga ay merong puso na gustong tumulong, maganda rin na pumasok sa politika. Tama po ba? Sa public service. Sa public service, oo. Okay. At bago ka makapasok sa elected public service, kinakailangan dadaan ka sa proseso ng tinatawag ay politika.
Hindi masama ang politika. Okay. Ang nagiging masama ang politika kung binababoy ng mga tao yung kanilang pagsisilbi sa gobyerno na ginagawang negosyo yung gobyerno. Dapat hindi ganun ang adikain ng taong papasok sa gobyerno. Dapat ang adikain ay talaga magsilbi ng wagas at taus-puso at hindi magnanakaw. Dapat pure intentions pa rin po talaga na And pure intentions Oo, and actual work, good work in government. So meron talaga po in reality na meron talagang mga ganong mga tao na pagpapasok sa politika talagang ginagawang negosyo, ginagawang Well, meron po in reality meron po hindi ko na lang palalawagin at Apo. alam na naman ng ating mga kababayan na meron mga ganun ang intensyon. Gamitin ang pagiging government official para gamitin ang posisyon para magkamal ng salapi. Naintindihan ko po, sir. Thank you so much, sir. Okay. So ngayon, sir, so ibig sabihin, so ngayon mas gusto niyo na po na ngayon katulad niyan, nandiyan na kayo sa tayo sa non-government organization sa Rotary. Mas nandiyan na po kayo sa Manila Hotel. So mas gusto niyo na po yung ganito na talagang as a public servant, nandun na tayo sa non-government organization. Tama po. Instead na pumasok sa politika? Hindi naman. Okay. Hindi pa sarado ang puso ko sa Okay. pagsisilbi sa bayan. Apo. You never close your door Okay. or your heart to serving our people Okay. in government. Hindi ko sinasarado yon. Kaya lang, I've been Rotarian for 21 years. And I would like to conclude may public, kahit na wala ako sa gobyerno, tinutuloy ko itong public service, but not through government, but through a non-governmental organization, and to continue serving our people, even in the non-governmental organization. Kung bibigyan lang po kayo ng pagkakataon na pumalik po sa politika, kayo open pa po kayo doon? Ay matinding panalangin ang gagawin ko kung ako ba'y babalik o hindi. Okay. So, hindi ko alam kung ano yung magiging kasagutan ng Panginoon Diyos kung itatanong ko yung ganung katanungan. Curious lang din ako, sir. Ano po ba ang nyo ngayon? Sa faith nyo? Sa Catholic, Christian? Saan po ba kayo? I'm called a renewed Catholic, because yun talaga na-renew ako as a Catholic, meaning I found my true faith as a Catholic. Opo. Ayun, thank you so much, sir. Maraming salamat. Ano po ba ang sobrang napakaganda po ng inyong na-share ngayong gabing ito. Magaling ka mag-interview. Sa ating episode po. Magaling ka mag-interview. Maraming salamat po. Happy to be here in your Outbox. Maraming salamat po. Ano po ba ang inyong any message po sa ating kabataan ngayon na gustong tahakin na sa kanilang buhay? Ano po kaya ang inyong ibibigay na advice po sa ating kabataan yan? Huwag kakalimutan ng ating mamamayan, lalo-lalo na ang kabataan, ang pagmamahal sa bayan. Sapagkat walang magmamahal sa Pilipinas, kundi tayo mga Pilipino. At ang kinabukasan ay, nabanggit ko kanina, ay nakasalalay sa gagawin natin sa kasalukuyan. Kung hindi natin pagkakaisahan ang pagbabago at pagkakaisa, na mailatag ang mas magandang programa at proyekto para sa ating bayan, sa mamamayan, magiging madilim ang kinabukasan. At sino ang mabubuhay sa kinabukasan? Yung mga kabataan ngayon. So you will be the ones to inherit the future. So we have to, even I still say, I will work with the young to build a better future for our country. Kahit na medyo may edad na ako, hindi naman halata. Hindi naman halata, sir. Pero tuloy-tuloy ang pagtulong sapagkat walang hangganan dapat ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan. At may bukas pa. Maganda ang kinabukasan ng isang bayan, ng mga taong bayan ay gising, lalo-lalo ng kabataan, sa kanilang pagpupunyagi na maiangat ang antas ng buhay ng mga Pilipino at iwagayway ang bandilang Pilipino sa pamilya ng mga bansa dito sa mundo. We need to do our very best to make our country truly a very good place to live in, so that we can resume our role as a prosperous and peaceful and a country that we can all be proud of.
Tama. Thank you so much, sir. Kailangan talaga na maalaala natin na tayo ay maging makabayan at makadiyos dahil po tayo para sa ikauunlad ng bawat isa. No, maraming salamat, sir. And ano po ba ngayon ang mga mga projects nyo ngayon bukod dun sa ating gagawin sa Sabado, yung 1,000 days of Well, I'm also involved, Mikael, sa Ease of Doing Business initiative. This is there's a foundation, Ease of Doing Business, Ease of Doing. Nakakabulbul na. Ease of Doing Business Foundation and the Buklod Bayani Coalition. The purpose is to simplify procedures and getting permit approvals from government so that business can thrive and start fast. Because when there are more businesses and there will be more jobs that will be created, more investors are coming. That's one area of concern that I am part of. Mga businessmen ito, getting together to help government and work with local governments also to improve the ease of doing business in the Philippines. Wow, thank you so much po, sir. So, saan po kayo nila pwede nilang get in touch with you po just in case they wanted to have a business or to work with you, sir, sa inyong advocacy, sa inyong business, sa inyong... You can write me at the Manila Hotel, number 1, Rizal Park. That's the address of Manila Hotel. Number 1, Rizal Park. Wow, grabe na. Ermita, Manila. Ayun. Sige, maraming salamat, sir. Maraming salamat. Again, Mabuhay. Ayun, Mabuhay maraming ka, salamat. Thank you so much, sir. Okay. No? And again, maraming salamat po for allowing yourself na mag-share po sa amin. And maraming salamat po for saying yes to this podcast. Basta ikaw. Ayun. Thank you so Thinking much, sir. out of the box. Ayun. Mabuhay ka. Ayun. Thank you so much, sir. Ayun. And thank you so much sa mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this episode, please follow, subscribe, comment, like, and share. And click that notification bell para updated tayo sa mga bago upload natin on YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, and Threads. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. See you in our next episode. Thank you so much. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Thank you.